Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Yan, meron na naman po tayong topic o usapin. Ito po, karamihan sa atin, hindi alam yung ganito na sitwasyon. Yung namamalimos o yung magbigay ng limos. Masama po yun dito sa Saudi Arabia. Ayan, napanood ko po at nalaman, isi-share ko po sa inyo kung bakit at ipapaliwanag ko rin po para alam ninyo yung mga tao na namamalimos diyan. Ito, na-encounter ko rin po ito lalo sa mga diyan yung mga ibang lahi. Kung na-encounter niyo na po ito, yung mga Pakistan, nung pumunta doon na sa bahay namin na humihingi ng tulong na yung anak niya ay may sakit o yung asawa niya ay may sakit, tapos humihingi ng donasyon o tulong o yung begging na sinasabi nila na limos. Yun ay dito sa Saudi ay ipinagbabawal na po yun. Kaya yung mga nagbibigay na limos na sa mga ibang lahi, yung iba kasi hindi natin po na maiwasan yung gano'n na sitwasyon, yung mga ibang lahi na sa atin na alam nila na mga Pinoy yung, malalambot ang mga puso, madali tayong magbigay. So, bawal po pala yun. Kaya yung mga namamalimos din o yung mga post diyan sa social media na yun nga namamalimos na humihingi ng tulong, bawal po yun. Meron po kayong kaharapan na kaso yun kapag, napatunayan na yung pagpapalimos niyo ay intentional niyo na pini-fake niyo, ay makakasuhan po kayo, makukulong po kayo. Yan, ko po sa inyo at, ipapalabas po sa inyo itong video na ito. Sa mga makakapanood po, ito alamin niyo po lalong-lalo na sa mga kababayan natin diyan na nandiyan nga dito sa Saudi. Marami pong bawal at, napaka-istrikto na, bansa na ito, kaya sumunod po tayo sa mga patakaran nila para hindi po tayo makasuhan. So, keep watching po. At itong topic ko na ito ay meron po kayong malalaman at, meron kayong kapupulutan na kaalaman dito sa sinasabi ko. Para alam niyo rin po in case na meron pong ganyan na sitwasyon na dumadating sa atin na ganyan na namamalimos. Kaya mag-iingat po kayo kahit na tumulong kayo, kayo rin ay mapapahamak. Ito po, meron na naman pong kautusan o batas na pinapatupad dito sa Kingdom Saudi Arabia, kung saan ito ay makakaapekto sa ating mga kababayan na overseas Filipino workers. Yan po yung anti-begging law. So, ito napanood ko lamang po at, nalaman, kaya ito sinasabi ko lang po sa inyo. Ito po ay sa atin makakaapekto lalo na sa mga kapwa natin mga Pinoy diyan, 'di ba? Mahilig tayo kasi na kapag meron tayong nakikita na namamalimos sa daan, bibigyan natin sila at, tutulungan dahil napakalambot ng puso natin, napakabait natin, mauwain tayo. So, yun pala yung ikakapahamak natin. So, be careful po. Meron na pong ipinag-utos yung Saudi na yun nga yung law na anti-begging law na sinasabi ko po sa inyo na yun nga nalaman ko at pinanood para, paliwanag po sa inyo. So, alam niyo naman po na yun nga by nature na tayong mga Pinoy, 'di ba? Yung mga puso natin maawain, 'di ba? So, regardless kapag nagbigay tayo ng tulong in the form of cash or kind, minsan diyan nakikita natin sa mga bakala, yung ako na-encounter ko na rin po yung mga, kababayan na diyan na ewan ko kung Sudani yun basta't naka-cover sila, maitim. Humihingi sila ng pera na yun binibigyan natin, 'di ba? Kawawa sila. So, bawal pala yun, guys. So, itong topic na ito, yun na share ko lamang po sa inyo para aware kayo at alam nyo rin po.
O kaya yung mga hindi natin alam, yung mga local, citizens o expatriate na marami diyan 'di ba, yung lalong-lalo na ako na-encounter ko rin 'yan dun sa Baha. May lumapit sa'min na Pakistani, ipapakita yung letter of ano na katunayan na ganyan, na sabihin nila na, may sakit ang kanilang anak, asawa, eh, yun, yung iba naman nagbibigay. So, kapag nahuli po kayo, meron po kayong penalty din dun kahit na nagbaganda kang loob o tumulong, bawal na bawal po dito ngayon yung law na yun, anti-begging law na sinasabi nila. So, iniisip natin na kahit na magbigay tayo ng 10 real, yung maliit na bagay o 5 reals, yung mindset natin at kahit na papaano 'di ba, nakatulong tayo sa tao. Pero ngayon guys, before, kahit na tumulong ka, sana alam ninyo yung consequence, yung penalty, yung punishment kapag nahuli kayo na naging part ng pamamalimos, whether yun nga kayo ay namalimos o yung nag-extend ng limos, dapat alam nyo yon, yung batas na ito. So just trivia, so sinot sa atin ang nakaranas na may kakilala na during younger times up to now ay namalimos? Yung namamalimos ng mga, alam niyo na, yung iba dyan sa mga kababayan natin na yung mga na in despair, yun nga, namamalis. Joke lang po, hindi po. Seriously, ito, sinabay ko lamang po sa usapin, hindi po yung palimos ng pag-ibig, sinasabi ko. So, let's proceed, original topic na ito, yung mga news na ito. So, babasahin po natin itong news na ito kasi na ano ko rin po, nalaman ko rin po. So, the news, begging law recently by the councils of ministers penalizes all types of begging through the social media forms according legal sources. Ibig sabihin, nabanggit sa social media yung mga pamalalimos, 'di ba? Unlike yung alam natin yung traditional, yung sa mga kalsada, yung mga store, yung mga ganyan-ganyan. Pero now, kahit dalhin nyo sa social media, on whatever man, sa Facebook o sa TikTok o sa YouTube o kung saan, kayo ay namamalimos, so bawal na po yun. So, begging for money for whatever reason through online purpose is prohibited. And the penalty for online begging is up 6 na buwan na pagkakakulong. Doon maji-jail po kayo. So, 6 na buwan na pagkakakulong. Of a fine of, meron kayong multa. Yung 50,000, napakalaki na po yun. 50,000, di ba? Magkano na sa atin yun? So, mahigit ng kalahating milyon. Saan mo kikitain yun? Namamalimos ka, tapos tumutulong ka rin din sa namamalimos at makulong ka. Grabe, ang laki. So, be careful po. Yun yung sabi sa balita, the Ministry of Interior, Human Resources, and Social Development are tasked to carry out the penalty. So, dalawang malalaking ahensya binigyan ng responsibilities para implement ito. Ministry of Interior, yung Ministry of Human Resources Development. Okay? Speaking ito sa Saudi Gazette naman, Madi shed light major features of the new law. She said the law stipulated the deportation of non-Saudi beggar, yung mga namamalimos, yung mga expat na namamalimos,
pwede kayong ma-deport after serving the jail terms. Pero bago kayo ma-deport, kailangan ninyong ma-jail, makulong, 'di ba? Unpayment of the fine will not be allowed in the kingdom. So napakabigat ng parusa. Madideport ka, pero hindi agad-agad kailangan pagbayaran nyo muna, pagdusahan nyo muna yung ano nyo, yung pagsilbihan yung sa inyong kulungan, yun yung nagawa, 'di ba? At bayaran yung penalty, which is 50,000 real, napakalaki po yun. At mabigat dyan, hindi na kayo makakabalik sa Saudi Arabia para makapagtrabaho. There will be exemption from the deportation for non-Saudi beggar who are wives. Pero may exemption po yan. Kung sila ay asawa or asawa ng isang Saudi as well as for their children. So malamang yung mga expat dito medyo maapektuhan. Al-Ahmadi indicated the previously provision of anti-begging law was limited into traditional begging. Yun nga, sinabi natin na mas pinaigting. Dati, meron na pong existing na batas. Pero ang cover nito yung traditional lamang na panlilimos, which is mga nakikita natin sa kalye, sa bakala, sa mga grocery o somewhere sa mga liblib na places, di ba? Pero ito in-expand, sakop na yung begging sa social media in whatever and platform. But the revised begging to social media platform as equal through traditional begging. So pares na lamang yon. The local clarified that the penalty is slapped with those who arrested practicing beggary for the second or more time. She said that the new law defined beggary as begging a person to get money. So, yun yung dinidiscuss nila, dinidescribe nila kung ano yung definition ng beggary, yung pamamalimos. Begging by the person to get money from others for free or for intended consideration at that as is cast in or are kind, directly or indirectly in public places or private shop or through means of technology or modern communication or by any means or whatsoever. So yun ang second ano naman yung articles of prohibited to forms of anti-begging stipulated that anyone who engages in begging, so lahat ng particular na kasama dyan or encourages the others or agree them to help them to any way to begging will be awarded to 6 months in prison or fine not exceeding to 50 mil. Maliwanag na maliwanag yon or both. So yan, the penalty will be doubled. Practice of beggary is linked to organized to group. Let's say na napatunayan na itong namamalimos organized or syndicated, di ba? So mas malaki yung penalty with imprisonment year. So isang taon na fine kayo 100,000 reals, yung 100,000 real. Napakalaki po nun. Nako po. Yun, double penalty po yun. The event of repeating the crime but not exceeding the maximum of 1 year imprisonment and fines to 100,000 real. So pag kayo napatunayan na pwede kayo ano kayo, makulong kayo, yung pera na nilimos ninyo, the fine collection fund or confiscated, yan,
yung the court hearing event find equivalent to value shall be imposed. Yan, makukulong po kayo ng taon. Siyempre pagbabayaran ninyo, magpa-fines kayo ng 50 hanggang sa 100,000. So be careful po, lalo sa mga yan na wag po tayo mamalimos at ipadaan sa social media. Bawal po yun. Yung lalo na tumutulong tayo na nakikita natin dyan. Karamihan dyan, di ba? Lalong-lalo na tayo mga Pinoy. Napakalambot ng puso. So, tumulong ka na, ikaw pa yung mapapahamak. So, be careful. Kaya ito po. At inano ko po, binlogs ko, binidyo, isinare ko lamang po sa inyo sa mga kababayan natin diyan na yun nga ganun ang ugali na yan, alam niyo naman ng mga Pinoy, napaka-generosity niyan, malambot ang puso at bibigay tayo ng tulong. Ako rin ganyan din minsan yung mga ibang lahi na nakikita natin na humihingi sila ng tulong diyan na nakaupo. Bawal na bawal po yan ngayon. Yun may law po yun na at kaparusahan. So kapag nahuli po kayo niyan at humingi kayo o tumulong kayo na malimos, yan po ay kakaharapin ninyo. 'Di ba? So guys, yan, maraming pong salamat sa panonood ulit at sana meron na naman po kayong natutunan at nalaman dito sa binlogs ko. At alam niyo naman dito sa Saudi, napaka-istriktong bansa po na 'to, kaya lahat ng laws dapat sumunod po tayo at alamin kung ano yung mga dapat nating sundin, yung mga bawal at hindi bawal. So wag po nating gagawin 'yan. So, yan, maraming pong salamat uli. Pobreng Kapampangan uli. Enjoy watching po. God bless.